So what are you eating? I'm eating balak chorba, and this is the eyeball from the fish. Let me see. Oh, So cute. let me see. Tinola yan, malunggay. Let me see. It's so cute. Yummy. Mm. I would like to apologize that I have not made any video for a week already kasi masama yung aking pakiramdam dahil pagod na pagod ako sa trabaho at wala na kaming staff. So, tagdadalawa lang kami per shift at wala na akong oras na mag-edit, na marami akong mga video dito sa telepono na hindi ko ma-edit kasi nga mas gusto ko pang matulog na pag-uwi at nang nagkasakit pa kaming lahat, nagkahawa-hawa, ay ang hirap na akong mag-edit. So, ito, kailangan ko nang mag-upload ng video kasi mapupuno na talaga itong telepono ko. Kaya pasensya na sa inyo yung mga nag-aabang ng mga video ko lagi every week. I'm so sorry. So, I'm trying my best po na sana maka-upload ako lagi weekly ng once or twice na video para po sa inyong lahat. Lalong-lalo na yun sa mga gusto makakuha ng idea tungkol sa bansang ito. So guys, this is it. Pansit. Dito sa Turkey, anong lagi namin inuulam pag summer? Dito po ako sa Antalya. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po isang Pilipino na nakatira dito sa Antalya at may anak ko pong isa na si Asia. So, ano po ang laging kinakain namin dito pag summer? So, pag summer, kasi maraming gulay ako ng mga Pilipino na tinatanim na pwedeng anihin sa summer. So, almost 3-4 times a week, ang ulam po namin ay ito. Iyan po ay ulo ng salmon na tinola. So, ang hinahalo ko po dyan ay lemongrass, kamatis, sibuyas, ginger, at bell pepper. So, yan. Ayan, tinolang ulo ng salmon. Guys, dito sa Turkey, ang pagluluto ng ulam ay depende sa city at depende sa season. Dito sa Antalya, mas mahilig po ang mga tao dito sa mga gulay-gulay at medyo magaan, hindi po mainit sa katawan ng pagkain. So, mahilig po talaga dito sa Antalya ang mga may olive na gulay-gulay. So, kung sa mga each anadalo or doon po sa mga malamig na city sa Turkey, ang usually na kinakain nila ay ang mainit sa katawan katulad ng baka, kaming. Usually palagi yan po sila may meat, yung kebab at saka manok. Kasi doon malamig, kailangan nila ng pampainit at tibay ng katawan. So, ngayon, summer, ang kinakain namin mga gulay-gulay. Within season po ang kinakain namin dito. Kaya pag nandito po kayo, kailangan nyong matutong magluto kung ano po yung kinakain ng mga tao within season. Aside na healthy na, ito po talaga ay napaka malasa at masustansya. Marami ka pong makikita pa rin mga pagkain dito or mga gulay or mga prutas na walang GMO. Ito po ang tinatawag nilang original na organic na tanim po ng mga farmers o tanim mo po kung meron po kayong mga garden. Sa Turkey, usually ang kinakain nila ay maraming mga tomato sauce. So ako kasi may sarili kaming bahay at nakakapagluto talaga ako ng pagkaing Pilipino. So, at higit sa lahat, pag summer po, meron po kaming dahon ng malunggay. So, almost every 2 days, nagluluto po talaga ako ng sabaw kasi gusto-gusto po ng anak ko yan at ng tatay niya ang tinolang manok or tinolang isda. So, today, ang ulo ng salmon. Alam nyo ba ang salmon dito ay halagang nasa 29 o 30 lira lamang or 60 pesos po ang isang ulo, buong malaking ulo ng salmon dito. So, bumibili po ako yan lagi sa Migros ng isang ulo at sinasabawan ko. Yan po ay kinakain nila sa tanghalian at sa hapunan kasi pumapasok po ako paghapon.
Turko po usually sa mga east side o sa other side of Turkey, hindi po sila mahilig kumain ng isda. Ayaw po nila yung amoy ng isda pag niluluto mo. Pero itong akin kasi kumakain ito kahit mapa-adobo, sinigang, sabaw, paksiw, yan gustong-gusto nila. So ayan, nagluluto ako dyan ng tinolang ulo ng salmon. Naman yung malunggay. So, marami-rami ang malunggay kasi dito sa Turkey, hindi po masyado sikat ang malunggay. Pero nasa pag-aaral na po nila na ito daw po ay nakakagamot ng Alzheimer ang dahon ng malunggay. At marami mga bitamina ang tinatawag natin sa English na moringa. So, tayong mga Pilipino, alam na natin ito at dahil ito po ay masustansya talaga at healthy, lagi ang dapat natin kainin kasi matanda na tayo at kailangan natin ng healthy food. Alam nyo ba, ang moringa po ay meron siyang anti-aging agent. Ayon po sa Medical Park, isa pong napaka-malaking hospital dito sa Turkey, meron po silang pagsusuri na ang moringa po ay merong anti-aging na ingredients. So, nabubuhay po dito at dami-dami po nilang itinanim na moringa tree sa Gaziantep. So, ayan. 5 to 10 years talagang sikat na ito dito sa Turkey. Ginagawa po nila itong tea, ang dahon ng malunggay. So ako, ginagawa kong sabaw. So kayo dyan sa Pilipinas, lagi kayo magluto ng moringa. Aside na nakakabata ito at nakakaganda ng kutis natin, hindi tayo tatanda. Hindi na natin kailangan ng cream. Kasi ako, hindi po ako gumagamit ng cream, sunscreen at anong cream dyan. Kundi, wala po akong ginagamit. Ang sabon ko lang sa mukha ay ang tinawag nating safeguard sa Pilipinas. O, diba, bonggays? Yes. Luto na ang ulo ng salmon, kaya ilalagyan na natin siya ng malunggay. So, ang dami-dami ko talagang nilalagay na malunggay dyan. Kasi, para po, ayan, makain nila yung sustansya ng malunggay. So, hayaan na lang natin siyang ganyan. Tatakpan ko na lang siya. At, papatayin na natin yung, yan. So, maluluto na yan siya, mamaya. Magluto tayo ng kanin. Meron pa akong rice cooker dito, Tefal, o bonggacious. So, ayan, luto na rin yung kanin at paluto na yung ulo ng salmon. So, patanggalin ko na sa kuryente dahil after 1 hour pa ang uwi ni Asya. So, what are you eating? I'm eating balık çorba, and this is the eyeball from the fish. Let me see. Oh. So cute. Let me see. Tinula yan, malunggay. Let me see. It's so cute. Yummy. Ganun lang ang technique dito sa bansang Turkey. Dito sa Mediterranean Sea. Kasi kailangan ninyong kumain at sanayin ang anak at asawa ninyo na kumain ng pagkain Pilipino. Kasi uwian sa Pilipinas, yung mga pagkain dito ay hindi nila yan makikita sa Pilipinas. Kaya mas early silang ma-expose sa pagkain natin, mas madali lang. Sa umpisa lang talaga na maarte sila, mabaho, or kung ek, paayaw nila yan. Pero kung sanayin yung siling, sige ka magluto at wala sang choice, kundi kumain ng iyong niluto. Marami po talaga or 99% sa mga Turko ay ang arte at ayaw nila yung sabaw ng isda. Pero pag sinanay mo yan sila sa sinigang, sa pansit, sa adobo, na palagi kang magluto at nandiyan sa harapan nila, ay talagang titikman nila yan at talagang magugustuhan din nila. So, see you next week for our next video.